And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Pray then like this: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. So, ayan. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na bahagi ng ating pong pag-aaral ng the Lord's Prayer. This is actually the second to the last na part ng ating pong study on the Lord's Prayer. After this part, ay meron po tayong dalawang prayers po na pag-aaralan din. Kaya siya Epilogue 1, Epilogue 2. Kasi gusto natin na makita, yun nga, yung ating pong series is for us to know what it is to pray. Na paano ba manalangin? Not necessarily how to pray prayers na sasagutin ng Panginoon, but how to pray in such a way kung paano tayo babaguhin ng Panginoon. Ang prayer po is not about getting what we want. Ang prayer is not about manifesting. Naglalabasan sa feed ko yung I manifested this 2 years ago. So, sakit ang ulo ko. Pero hindi yun eh. Hindi ang prayer is not about that. But prayer is about yung ating pong puso ay sang-ayon ba sa nais at sa puso ng Panginoon. So last week, pinag-aralan po natin na give us this day our daily bread, di ba? Pinalangin, ang tinuturo po sa atin dito is ipanalangin natin yung mga physical na pangangailangan natin dahil alam ng Diyos kung ano yung kailangan natin. Kaya, ayun nga eh, ang encouragement ko po sa bawat isa po sa atin, when we go through times na tayo po ay may mga pangangailangan, huwag po tayong magpulong, huwag tayong lumayo sa church. Yun yung lagi kong sa atin, na encourage mo sa atin, huwag tayong lumayo sa church. More so, kung meron po tayong pinagdadaanan, tayo po ay lumapit sa church para meron tayong kasama na nag-pray. Meron tayong kasama na nag-pray. Meron kasama na nag-encourage sa atin, nagpapaalala sa atin na ang Panginoon, He is the source of all good things. And alam niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin ito sabihin sa Kanya. Huwag tayong magkulong, huwag tayong maglayo ng ating mga sarili. Huwag natin hayaan or huwag natin hintayin na gumanda ang ating buhay bago tayo bumalik sa church. Dahil, yun nga, yung lagi namin sinasabi ni Kuya Choi, na parang kang pasyente na ayusin ko muna yung buhay ko bago ako magpunta sa doktor. Diba? Huwag tayong lumayo sa church, but rather, lumapit tayo sa kapatiran. Kasi the moment na i-detach mo ang sarili mo sa church, yun yung times actually that we become more vulnerable to what Satan wants to put in our minds and in our hearts. At mas yun yung actually yung mga pagkakataon, mas lalo tayong lumalayo sa Panginoon. So, also, hilingin natin ang presensya ni Jesus sa ating buhay araw-araw. Give us this day our daily bread does not only refer to our physical needs, bread as our physical food, but Jesus as the bread of life. Ang ating Panginoon, hindi lang binibigay yung artos na pagkain natin, kundi siya mismo ang bread of life. Zoe, yung buhay. Buhay na may kabuluhan at buhay na may direksyon. So, in verse 12 po ng the Lord's Prayer, di ba? Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Ibig ba sabihin dito, ang tinutukoy lang ba dito yung mga may utang sa atin? Patawarin niyo po kami sa ating mga pag-uutang. Lord, pasensya na, marami po akong utang kay Aling Bebang today. Kay Aling Christy. Kay Aling Christy. Kay Aling Christy talaga no? Pero patawarin niyo din po ako dahil na sa mga, tulungan niyo rin po ako na patawarin yung mga mga pagkakautang sa akin. Yung ba yung tinutukoy dito?
It is actually a very familiar verse po para po sa atin, pero we're not sure kung gets ba talaga natin yung meaning. And especially dito po sa text. Bakit debt, utang? Bakit yun yung word na ginamit? Especially, ipapakita po later sa inyo sa Tagalog. Ang ganda ng pagkakasabi. Talagang direct to the point. Pero yun nga, ano ba yung utang na tinutukoy dito sa text na ito? So, ang tanong po, kung ang kasalanan ay pagkakautang, ito kalaki, paano natin ito mababayaran? Diba? Think of it as, yun nga, kasi pagka sinabi na, utang muna ako, parang, mag-loan ka, yun, di ba, pupunta ka sa mall, meron magbubudol sa'yo, tapos, credit card, ayan. May kasamang payong, may kasamang charger, may kasamang kotse ba yan, di ba? Sometimes we tend to think of loan as ganon, or utang. Pero bakit dito sa text, bakit siya ni-refer as kasalanan? So, sige po. Forgive us our debts. Si Jesus lang ang may kakayanang bayaran ang buong presyo ng ating pagkakasala sa Diyos. In the original text, debt is rendered in the Greek as ophilema. Sabihin natin, ophilema. Hindi ito yung kanta, The land, the sea, the sky, religions to your heart. Diba? Hindi siya yun. Ophilia yun. Si ophilema means debt or obligation. The term actually has been used originally for financial purposes. Yung debt or pagkakautang, ophilema, ang original na niya, para sa mga financial na transaction. But as early as matagal ng panahon na yung ophilema or yung debt, yung konsepto ng debt at yung pagkakasala or pagkukulang by means of transactional or accounting, matagal na pong konsepto yon. Hindi siya ngayon lang. Tingnan natin sa Leviticus chapter 5. So this is in the Old Testament, more than 4,000 years ago. Sabi dito, as a penalty for the sin that they have committed, di ba? Kung ikaw ay magkasala, merong penalty. Meron kang dapat na bayaran. So ibig sabihin, kapag merong pagkakasalang nangyari, meron siyang kapalit. Okay? Merong kapalit na bayarin. Sa Tagalog, specifically ang salita ng Diyos, ang word na ginamit, patawarin mo kami sa aming pagkakautang. Hindi ito yung pinipray natin, yung usual na the Lord's Prayer na alam natin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Kapasa amin ang, ano yan? Ang kaharian mo, sundin ang gaya sa langit. Bigyan mo kami. Tapos, patawarin sa aming pagkakasala. Okay? Pero actually, yung tamang word is pagkakautang. So in other translations, ay ginagawa na nilang pagkakasala para malinaw na yung pagkakautang dito is not just financial, but actually moral and spiritual in nature. So dito, sa Leviticus, ang tinuturo ko dito is, dahil merong kasalanan, kailangang pagbayaran para mangyari yung tinatawag na atonement. Atonement, yung lagi natin sinasabi, atonement means is itama yung isang maling nagawa. Okay? So, tatakpan yung isang pagkakamali para hindi siya makita. Hindi pinagtatakpan na cover up, but rather para maitama yung pagkakamali yun. So, maaaring isipin natin ang mura naman ng presyo ng kasalanan nung time ng Old Testament. Kasi sabi, female lamb or goat, pag mahirap ka, 2 kalapate. Okay? 2 ibon. Pero, hindi yun yung point actually ng sacrifice. Ang point dito, may mamamatay. Mayroong magbubuwis ng buhay para mapabawalang sala ka. Kasi ano ba naman kinalaman? For example, ikaw, nag-alaga ka ng lamb.
Or sino din ang mahilig sa aso? Diba? O yan, yung aso mo, nga, si Lemon. Ayan, so si Lemon. Si Lemon ha. So, hihiramin ko muna si Lemon ha. So, kung kunyari, meron akong malaking kasalanan, or sinabihan ko yung kaklase ko na pangit siya. Okay. Pero hindi naman siya ganun kapangit. Pero sinabihan ko, pangit ka. O kaya sinabihan ko siya na, mamatay ka na sana. Okay? In biblical terms, that is actually commensurate or equal siya to murder. Diba? Hindi mo man siya pinatay, pero ginusto mo na siya ay mapahamak. So kung susundin natin ang Old Testament rules, yung pinaka may value sa iyo. So kung nyari, papayag ka ba na si Lemon, siya yung mamamatay para sa akin? Hindi. Di ba? Kasi may value sa iyo si Lemon. Di ba? Pero sa akin, siya na lang. Di ba? Siya na lang yung mamatay para sa akin. Kasi ang iniisip lang natin, yung sarili natin. Di ba? So, ang tinuturo po dito in the Old Testament is may kailangang mamatay para mapunan yung requirement for justice. Kasi, ang pag-dispense ng forgiveness, dapat meron siyang kaakibat na hustisya. Forgiveness without accountability is injustice. At sa ating po mga Pilipino, kailangan ko pong i-emphasize na sa ating mga Pilipino, hindi natin siya ini-embrace yung konsepto ng accountability at yung konsepto ng yung consequence ng isang pagkakamali. For example, pasensya na po, pero yung batang ni-rape, okay? Yung batang na-rape ng kanyang tito or ng kanyang pinsan, dinala sa or minsan ng kanyang tatay, sadly. Dinala sa barangay, naghaplas sila doon. Tapos ang sasabihin ng lola, sasabihin ng tita, sasabihin ng nanay, patawarin mo na yung tito, patawarin mo na siya kasi tito mo naman niya. Di ba? Forgiveness ba yun? Di ba? Nasira yung buhay ng bata eh. Injusticia yun. And it happens in so many families. It happens all over sa ating pong bansa. Na kung walang accountability, kung hindi, yes, kailangan mo pa siya, tama na patawarin mo siya, pero kailangan niya din na maging accountable para sa kanyang ginawa. Or, sinasabi natin yung mga politiko, kailangan ko po sabihin to. Sinasabi natin sa mga politiko na nagnanakaw mula sa kabal ng bayan, ay, okay lang, iboboto ko yan. Kasi bumabalik naman, nagiging ayuda naman. Yung kailangan ninanakaw. So, tama ba yun? Diba? Ang daming namamatay dahil sa flood control, dapat na, or yung earthquake resilient sana na building sa school, tapos nag-collapse yung school building. Di ba? Tapos sasabihin lang natin na okay lang na magnakaw sila. Di ba? Kasi nagiging ayuda naman. Hindi forgiveness ang ginagawa natin kapag hindi sinisingil yung moral and spiritual obligation. Kaya, debt ang sinabi. Di ba? Kasi ibig sabihin may presyo, merong obligasyon na kailangan mong pagbayaran. Which is, ito yung sinasabi ni Paul sa Romans 6:23. For the wages of sin is death, di ba? But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangang buwis or singilin yung ating pong buhay para po magkaroon ng hustisya. Ang kapalit na obligasyon, yung ating pong pagkakautang sa ating kasalanan ay literal na buhay natin. We all deserve to die. And that's the bad news. Pero the good news is, ay medyo na pala dito, sagad na. So dito sa Colossians chapter 2 verse 14, by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands, this He set aside, nailing it to the cross. Ang ginawa po ng Panginoon, yung ating pong pagkakautang, yung moral na obligation natin para pagbayaran ang ating pong kasalanan, ang ginawa niya, ipinataw niya lahat kay Jesus at ipinako siya sa cross. Si Jesus yung nagbayad ng penalty para po sa atin. Aren't we thankful for that?
Diba? Binayaran ni Jesus yung obligasyon na dapat tayong sumalo para sa kasalanan natin. And the price para sa ating pong forgiveness, buhay niya. Diba? Buhay niya lang naman. Kasi yung buhay ni Jesus mas mabisa kaysa sa sheep. Hindi niya lang tinakpan yung kasalanan natin, hindi niya lang isinagawa ang atonement, kundi tayo rin ay tuluyan niyang pinawalang sala. We are completely justified. So, ibig sabihin po, lumapit tayo sa Diyos at pumasa sa Kanyang pagpapatawad, hindi sa sarili nating pagbabayad. Hindi natin kailanman kayang bayaran yung pagkakautang natin sa Panginoon. The idea of ophilema, debt, shows us na ang kasalanan ay isang obligasyon na dapat nating bayaran sa Diyos at hindi natin ito kaya takasan. Di ba kapag yung merong nanghirap sa iyo, Archie, pahiram, meron ka bang extra 2,000 dyan? Oo. Pengi na. Hindi na nga hiram eh. Pengi naman. Di ba? Bayaran ko sa iyo sa katapusan. So, syempre, kung ikaw, you're living on a budget, tapos ayaw mo naman na, yung gusto mo rin naman syempre makatulong, di ba? So, papahiramin mo. Tapos, i-align mo yung lahat ng priorities mo, yung budget mo. So, hindi ka na muna magkakape, hindi ka na muna magmamatcha, di ba? Matcha eh, no? Medyo tipid-tipid muna sa 3-in-1, ganyan. Tapos pagdating ng katapusan, ina-expect mo na babalik sa iyong tapos hinahanap mo na yung tao, binlock ka niya. Di ba? May obligasyon siya na dapat niyang ibigay. Kasi, yun eh, you went through great lengths, inayos mo yung lahat ng buhay mo para talagang in-extend mo yung sarili mo para lang maibigay yung kailangan niya. Di ba? Ophilema shows us na ang kasalanan ay obligasyon na hindi natin matatakasan. Ang hindi pagbayad sa ating kasalanan ay parang isang financial obligation or accounting sa Panginoon na hindi tuluyang nasasatisfy. Hanggat hindi nababayaran yung utang na yun, di ba? Pag yung nangutang sa'yo, hindi pa siya nagbabayad, ay hindi na re-repair yung inyong relationship, hindi ba? Tapos, ganyan, after 3 months, biglang nag-message sa'yo, Archie, ikaw ulit, diba? Archie, kamusta ka na? Tapos, talaga, ito, okay naman ako. Tapos, ito, kasi, so sa isip mo, magbabayad na siya siguro. Meron ka bang extra 5,000? Utang pala. Oo, utang pa siya ulit, di ba? So, parang, di ba? Ophilema means na, hindi pwedeng ganon. Pero sometimes, ganun yung trato natin sa Panginoon. When we say na, ay, napatawad naman na ako ng Panginoon, so magsusorry na lang ako. Okay? Ang isang taong nagkulang sa isang utos lang ng Diyos, walang pinagkaiba sa taong sinuway ang lahat ng utos ng Diyos. Sabi din sa James chapter 2 verse 10, for the person who keeps all of the laws except one is as guilty as a person who has broken all of God's laws. So kung iniisip natin na wala naman ako pagkakautang sa Panginoon, mabuti naman ako, every Sunday nandito ako sa Joy in Christ, nagsaserve ako sa ministry, ganyan-ganyan. Pero kung meron kang isang pagkakamali, meron kang isang pagkakasala, na hindi natin naihingi ng tawad sa Panginoon, we are just as guilty as the person who has broken all of God's laws. Kaya nga ang kapatawaran ay isang act of grace. Deserve natin ng kamatayan, pero ino-offer sa atin ng Diyos yung pagpapatawad or yung pag-cancel ng lahat ng pagkakautang natin sa Kanya. Di ba parang ang sarap-sarap sa pakiramdam, yung kung kunyari iipon ka para pagbayaran ng isang malaking utang, ang isang malaking loan, tapos sasabihin sa'yo na, okay na, nabayaran na, cancel na, may amnesty. Para yes! Diba? So, utang ka ulit kasi bibili ka ng iPhone. Mali! Sana wag ganun, Pero yun nga it gives you relief, it gives you freedom to know na yung ating pong mga pagkakasala
at obligasyon sa Panginoon has already been paid for. Pero, sinabi dito, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. Hindi natin kaya, or hindi tayo pwedeng magmayabang sa harap ng Diyos na magsabi na, dapat tanggapin mo ako. Diba? Kasi ang nagbayad ng utang natin sa Diyos, yung ating moral and spiritual obligation, is not us, but Jesus Christ did that for us. Ginawa ito ni Jesus para sa atin, para hindi tayo makapagyabang sa harap ng Diyos. Hindi rin tayo pwedeng magmalaki sa Diyos na wala tayong kasalanan. Sabi sa 1 John 1 verse 8, diba? If we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. Niloloko lang natin yung ating pong sarili. Pagka sinabi, wala naman akong kasalanan, di naman ako pumapatay, di naman ako nagnanakaw ng milyon-milyon sa kaban ng bayan. Di ba? But just yun nga, even one, magkamali lang tayo kahit sa isa, we are as guilty as the person who has broken all of the laws of God. Ano po ang difference between Judas and Peter? Kilala natin sila, di ba? Si Judas at si Peter. Maliban sa pangalan nila, ano yung difference between them? Pareha silang nagkamali sa Panginoon. Yung isa, tinry daw si Jesus. Harap-harapan, pinagkalulo siya, binigay siya sa kanyang mga gustong magpahamak sa kanya. Siya pa yung naging leader, ituturo ko sa inyo ako sino. Ayun, arrest rin siya. Pwede naman sumigaw si Jesus, makatraitor! Diba? Mag-alalo na siya sa ganun yan. Pero hindi niya ginawa. At nung nakita ni Judas na ganon, anong nangyari sa kanya? Yung for the price of 30 pieces of silver, the price of a slave, yun ang price ng isang slave nung time na yun. Diba? Anong ginawa niya? Sa account sa Matthew, hinagis niya dun sa temple, tapos pakamatay siya. Si Peter, siya pa yung mayabang sa Lord's Supper. Hindi Hindi deny. Hanggang magkamatayan tayo, Jesus, ipagtatanggol kita. I will love you till the end. Tapos merong biglang servant girl na lumapit sa kanya. Sabi niya, magkaano kayo magkagrupo kayo pareha kayo, BTS kayo Tapos sabi ni Peter, hindi man ay disciple lang nga di man Tapos sabi, Bisaya ka wala ka ebidensya. Diba? Diba? Sabi sa kanya, it's your accent! Pareha kayo, Galilean kayo Hindi Hindi Siguro nagbago pa siya ng boses para lang tapos biglang tumila ako yung manok. Tapos sabi na rin, naaalala niya sinabi ni Jesus na, bago tumila ako yung manok 3 times, you will deny me. Diba? Ano nangyari kay Peter? Labas siya dun sa setting, humagulgol siya. Humihingi ng tawad sa Panginoon. And later on, we will see at the end of John, Jesus restoring him. Tinanong siya ni Jesus, Peter, mahal mo ba ako? Tapos, naman. Jesus, alam mo naman yan sige, feed my lambs. Tapos, Peter, mahal mo ba ako talaga? Oo naman, Jesus. Feed my sheep. Nung pangatlong beses, Peter, mahal mo ba ako talaga? Ayun. Doon na na-hurt si Peter. Kasi alam na, 3 beses nang pinagkanulo ang Panginoon. And now, 3 beses din siyang nire-restore. 3 beses siyang tinanong ng Panginoong Jesus. So the difference between Peter and Judas, yung isa nagpakumbaba, yung isa nagmaganda. It's actually pride. It's actually pride when we say na, ay, laki ng kasalanan ko, hindi ako kayang patawarin ng Panginoon. Diba? Sometimes we are so hard on ourselves
Na parang, ang laki-laki ng kasalanan ko. O ba tayo mo mag-church? Ang laki-laki kasi ng kasalanan ko eh. Hindi ko mapatawad yung sarili ko. Wow! Si Jesus namatay para sa iyo, para patawarin na. Tapos ikaw, hindi mo kayang mapatawad yung sarili mo. Bakit? Mas mataas ka ba kay Jesus? Diba? It's actually pride. Na nagmamalaki tayo sa Panginoon na hindi ko kaya patawarin yung sarili ko. Sana huwag tayong ganon. Sana huwag po tayong ganon. Kasi that's what happened to Judas. Sinabi, inisip ni Judas na sobrang laki ng kasalanan niya, kukunin ko na lang yung buhay ko. I will take matters into my own hands. Ako na ang bahala sa hostisya. Huwag po sana tayo umabot sa ganon. Ang pangako ng Diyos, kung tayo ay magpapakumbaba at hihingi ng tawad sa ating mga kasalanan, siya ay tapat. 1 John 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya ako, ini-encourage kayo mga bata to memorize these things. But when the time comes that you need assurance mula sa Panginoon, kapag kinakain kayo ng inyong overthinking na thoughts, sabihin na, mahal ba ako ng Panginoon? Kaya niya ba akong patawarin? Tapos sabihin, hindi, lalayo na lang ako. Ganito na lang ako dapat. Aalis na lang ako sa presensya ng Panginoon. Iaayos ko muna yung buhay mo, yung buhay ko. When you have the Word of God in your heart and in your mind, babalik sa inyo to. Kasi, naranasan ko na to personally. There was a time na nagrebelde ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ayoko na. Hindi naman totoo yung sinasabi mo. We were actually experiencing, nawalan ako ng trabaho noon. Nawalan ako ng love life noon. Pinagpalit ako nung minahal ko ng ilang taon, tapos pinagpalit niya lang ako ng ganun-ganun lang. Okay? So, nawalan ako ng trabaho, tapos nawalan ako ng kalakasan. For 3 days, wala akong magawa. Nakahiga lang ako sa kama kasi sumakit ng nabaga yung mga litid sa aking chest cavity. At sobrang maga, hindi ako makahinga. The simple act ng pag-inhale, ang sakit-sakit. So, nagre-rebelde ako sa Panginoon. Sabi, Lord, hindi ka naman totoo. So, nakakatawa nung araw na yon, nung sinabi ko na hindi kita kakausapin, Lord, bahala ka. Sabi ng nanay ko, Kenneth, mag-pray ka na. Pray for the food. Ayaw ko kakausapin ng Panginoon di ba? So, syempre, magpapray ka ng prayer na labas lang sa ilong. Di ba? So, thank you, Lord, for this food. Amen. Ganun lang. Pero wala sa puso. Alam niyo kung ano nangyari sa akin? Bumalik sa akin ito, yung mga minemorize ko nung bata ako sa Sunday school. Itong mga verses na ito na, not exactly this verse, but some of the verses that I knew nung ako po ay bata. At yung pagre-rebelde ko, umaabot na siguro ng mga 2 days, 2 or 3 days. Tapos sabi ko, Lord, hindi ko kaya, balik na lang ako sa iyo. So, yeah. Sorry po. Di ba? Pero yun if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Siya ay tapat na magpapatawad. So, lumapit po tayo sa Panginoon. Huwag tayong umasa sa sarili natin. Hindi natin kayang bayaran. Hindi natin kayang bayaran yung loan na meron tayo sa laban sa kabutihan at sa katapatan ng Panginoon. So, as we forgive us our debts, as we forgive our debtors, ang natural na response sa pagpapatawad ng Diyos ay ang pagpapatawad natin sa iba. Yung term na ginamit is ophilites. Sabi natin, ophilites. Yung kanina is ophilima. Ophilima. Para hindi nyo makalimutan, di ba? Ophilites. Isang may pagkakautang, a debtor. Di ba? The term ophilites highlights the burden of ophilima, yung pagkakautang. So, in the moral and spiritual sense,
Ophilima, hindi lang ito yung simpleng appliance loan or umutang ka para para may makabili ka ng phone. Hindi lang siya gano'n. Think of it as ang sakit ito sabihin, lumulobong hospital bill. Di ba? Yung simpleng nagpa-check up ka lang, tapos biglang, kailangan i-confine ka na. Tapos, biglang kailangan ka ng operahan. Tapos, nalingat ka lang ng konti, biglang, yung bill mo, 2.3 million na. Alam mo yung feeling, di ba? Alam mo yung feeling. Tapos, hindi mo alam paano ka lalabas ng ospital. Gusto mong lumabas ng ospital para hindi na umandar yung metro. Di ba? Pero paano ka lalabas ng ospital kasi kailangan pagbayaran mo yung 2.3 million na kinabukasan magiging 4.5 na kinabukasan magiging 8.6. Di ba? It's like a cycle na palalim ka ng palalim pero alam mo kailangan mong umalis para tumigil yung bill mo. Palalim. Oo. Palalim. Sabihin niya, palalim. Or, in terms ng ating pong national debt, ni-research ko nung isang araw, ang ating pong pagkakautang sa ating pong sa buong bansang Pilipinas, ang utang ng ating pong gobyerno, umaabot na sa 18 trillion pesos. So that's 18 kasunod ng basta madaming zero. Siguro 18 zeros. Ganun siya kalaki. Yung mga anak natin, di ba, hindi pa sila lumalaki. Or kung ikaw, meron pang anak na hindi pa pinapanganak, meron na siyang utang. Di ba? Or yung mga pautang. Alam niyo po bakit ang mga magsasaka ngayon, ang pinakamahirap na trabaho sa buong Pilipinas? It's not because of the way yung kung paano mo patutubuin, yung hard work. Hindi po actually yun eh. It's because yung pong uutang yung magsasaka para sa pataba, yung puhunan niya para bumili ng seeds. Ganyan, itatanim niya yon. Tapos palalaguin niya. Tapos biglang magkakaroon ng tagtuyot. Biglang magkakaroon ng bagyo. So wipe out yung kanya pong puhunan. So ang tendency is mangungutang siya ulit para puhunan niya for the next. And hindi siya makalis-alis dun sa burden na yan kasi yung harvest, yung balik sa kanya, walang nangyayari. Yun po yung scale ng Ophilima. Na tayo bilang Ophilites as debtors, hindi natin kayang bayaran yung utang na meron po tayo sa ating pong Diyos. Sa mata ng Diyos, ganyan kabigat yung burden ng ating kasalanan sa Kanya. Which is why tinuturo sa atin sa Lord's Prayer na i-appreciate yung pagpapatawad ng Diyos para sa ating kasalanan. Para sa ating pagkakautang na hindi natin kailan mababayaran. In Deuteronomy, or in the Old Testament, naalala po ninyo yun, tinuturo ng Panginoon in the Old Testament, yung sabbatical year. Every 7 years, makakancel yung lahat ng pagkakautang. So, yun nga eh. O sige, puutang ako kay Archie sa ika-6 na year kasi next year hindi ko na siya kailangan bayaran. Diba? Masamang masamang plano yun. Pero, yun nga, at the end of every 7 years, you must cancel debt. This is how it is to be done. Every creditor shall cancel any loan that they have made to a fellow Israelite sa kanilang kapwa Israelita. They shall not require payment from anyone among their people because the Lord's time for canceling debts has been proclaimed. Nais po ng Panginoon na ituro po dito yung kahalagahan ng pag-cancel ng ating mga kasalanan. Every 7 years, tapos count off 7 sabbatical years. So on the 49th and the 50th year, the year of Jubilee, walang pagtatanim, walang pagbabayad. Tapos lahat mag-reset. Kung ikaw, binenta mo yung lupa mo, babalik ka doon sa lupa mo. It is a reset. Ang tinuturo po dito ng Panginoon sa atin that forgiveness is actually an opportunity for us to start over again.
And now we're starting over again. Diba? Parang papunta siya tayo doon. Diba? Tinuturo dito ng Diyos yung importance ng pagpapatawad on a regular basis. And may consequences kung hindi natin gawin na magpatawad. Actually, kung babasahin po ninyo ang Deuteronomy 15, makikita po ninyo na pagka hindi isinagawa yung sabbatical na pag-cancel ng debt, maaaring malugmok sa paghihirap yung namungutang dahil hindi siya makabayad. Tapos, magpapray siya sa Panginoon, Lord, hirap na po ako, hindi na makapagbayad ng utang. Wala niyo kung sinong ma-judge. Yung nagpautang. Diba? So, babagsak yung judgment ng Panginoon dahil ikaw yung nagiging dahilan ng kahirapan ng iyong kapwa Israelita. In the same way, in-emphasize ng Panginoong Jesus yung importansya ng pagpapatawad natin sa ating kapwa. Diba? Tinanong si Jesus, Jesus, ilang beses ba ako dapat magpatawad? 7 times? Kasi ang turo ng mga rabay noon, dapat magpatawad ka 3 beses lang. Pagka 3 beses na, sumobra na, ika-4 na beses, pwede mo na siyang turuhan. Yun ang turo ng mga rabay. Pero si Peter, medyo ginalingan niya, bida-bida si Peter. So si Peter, ginalingan niya, Jesus, kailangan ba ako, ilang beses ba ako pwede magpatawad? 7 times? So, dinoble niya yung 3 times, tapos may pasobra pang isa. So, in-expect niya, sasabihin sa kanya ni Jesus, Wow, Peter, ang bait mo, 7 times. Kabait ka. Diba? Gusto niya na siguro niya yung marinig, pero sinabi sa kanya ni Jesus, 70 times 7. Diba? 490 times. So, ibig sabihin, huwag mong bilangin kung ilang beses ka magpapatawad. And, tinuro niya ito pong, itong kwentong ito. Tungkol sa isang servant ng isang hari. Yun nga, a parable. A servant, or isang hari, nag-accounting siya nung kanya pong lahat ng mga pagkakautang sa kanya. So, nakita niya na yung isang servant, meron siyang utang na umaabot ng tens of thousands of talents. So, a talent is worth a month's wage. Okay? Parang gano'n. Or parang isang araw na sweldo. Kung hindi ako nagkakamali. So, ibig sabihin, taon-taon worth ng hindi niya mababayaran yon. Hindi niya kayang bayaran. So, sinabi ng hari, ilagay sa slavery yung buong pamilya niya para mabayaran yung utang. So, nagmakaawa yung servant. Sabi niya, Sir, please maawa po kayo sa akin. Gagawin ko po lahat para mabayaran. So, sinabi ng hari, sige, I will cancel all your debts. You are free. So, okay na sana. So, ngayon, si servant, paglabas niya nung palasyo, nakita niya yung kapwa niya servant na mayroon siyang pagkakautang sa kanya, siguro mga 500 lang. 500 pesos. Sabihin natin mga 500 pesos. Nung nakita niya, sabi niya, Uy! Yung utang mo! Bayaran mo sa akin! Sabi sa kanya, wala kang pera ngayon eh. Ibabalik ko sa iyo, promise talaga. Nag-iipon lang ako ng konti kasi kailangan ko lang talaga itong pera na ito. Tapos, hindi. Kailangan pagbayaran mo. Ginawa niya, pinakulong niya. Pinakulong yung kapwa servant. Nung nabalitaan ito nung hari, sabi ko, alam mo, wala kang gratefulness. Wala kang pasasalamat. Pinatawad ko yung utang mo na libo-libo at hindi mo bababayaran. Tapos sa iyo yung pagkakautang, sa iyo ang liit-liit, hindi mo mapatawad. So dahil sa kanya, di ba? Chinoke niya pa, bayaran mo! Bayaran mo sa akin! Natatawa ka kasi minsan ganyan sa magkakapatid no? Yung utang mo sa akin, bayaran mo! Di ba? Minsan umaabot sa ganon. Pero, yun nga, pagkain. Kung natanggap natin ang pagpapatawad ng Panginoon, dapat marunong din po tayo magpatawad sa mga nagkakasala po sa atin. Diba? Ibig sabihin,
Hindi natin trabaho na i-judge or hindi patawarin yung mga tao batay sa tingin natin ng laki ng kasalanan nila. Hindi natin trabaho na ipagkait ang pagpapatawad sa ating kapwa. Dahil lang tayo din ay mga created sinful beings sa kailangan ng pagpapatawad ng Diyos. Tayo yung may pagkakautang na kinansel ng Panginoon yung ating trillion ng debt or obligasyon. Kaya bakit hindi natin ito gawin sa ating mga kapwa na may mga pagkakautang sa atin o mga kasalanan sa atin? Pinaalala ni Jesus na pagpapatawad natin sa iba, tandaan ng pagtanggap natin ng pagpapatawad mula sa Diyos. Sabi sa Matthew 6:14, if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Hindi po siya conditional, okay? Hindi conditional yung statement. Hindi sinasabi dito ng Panginoon na pag nagpatawad tayo, doon na tayo patatawarin ng Panginoon. Hindi. Nauna na actually yung pagpapatawad ng Panginoon. But what He is saying dito, Jesus is saying, is tuluyan nating may experience yung pagpapatawad ng Panginoon kung tayo ay nagpapatawad ng iba. Okay? Merong isang, si Jesus may konting chismis dito. Luke 18, chapter 4 to 5. Kasi kailangan nating matutunan na yung pagpapatawad sa iba, nangangahulugan din na iwasan nating i-judge. Hindi, ibig sabihin, yung judge na evaluate ng character, hindi yon. But judge in the sense na, minsan kasi pag kinokondena natin, ay, ang sama talaga yung taong yan. Diba? Hindi naman papatawad yan. Deserve niya mamatay. Yun yung sinasabi na hindi tayo dapat mag-judge ng ganon. So, may nangyari na trahedya sa Luke 18. During the time of Jesus, merong isang tower sa bayan ng Siloam, nag-collapse. may kasi flood control na nangyari noon. May kumuha, may nakinabang, may yumaman doon sa ano. So, hindi maganda yung pagkakatayo ng tower. 18 ang namatay. Tapos ang balitang kumakalat sa Facebook nung time na yon, sa social media, kaya daw deserve na mamatay ng 18 na yon kasi mas makasalanan daw sila. Pero tinama ni Jesus yung idea. Sabi niya, do you think that they were worse offenders than all the others who live in Jerusalem? And actually, tinignan ko po itong text na ito in the original Greek. Yung word na ginamit dito sa offenders is ophilites. Ibig sabihin, may utang. Ibig ba sabihin, mas malaki yung utang nitong 18 na ito na namatay kaysa dun sa mga nakatira sa Jerusalem? Sabi ni Jesus, hindi. No, I tell you, but unless you repent, you will all perish. Diba? Ganun na mangyayari sa atin. Ibig sabihin, lahat tayo kailangan natin ng pagpapatawad ng Panginoon. Wala tayo sa posisyon to say na mas makasalanan yung mga tao sa Senado kaysa sa atin. Especially yung mga tao na gumagamit pa ng mga Bible verse para i-justify yung kanilang posisyon. Diba? Hindi natin sinasabi na mas makasalanan sila. Ibig sabihin, lahat po tayo makasalanan. Kailangan natin ng pagpapatawad ng Panginoon. Ibig ba sabihin, mas makasalanan yung namatay nung sa gumuho na building sa Angeles? Hindi po. Ibig ba sabihin na mas makasalanan yung mga tao sa Jensan, yung nabagsakan ng building, natatabunan ng landslide? Hindi po. Diba? Ang sabi ni Jesus, hindi mas malaki ang kasalanan nila sa atin. Unless tayo magsisi sa ating mga kasalanan, tayo rin makakatulan na mamatay ng malayo sa presensya ng Diyos. Kasi ang problema sa atin, madalas pinagtatapan natin yung pagkukulang natin. Na when we are confronted with the truth na meron tayong kailangan na meron tayong kasalanan na kailangan natin isuko sa Panginoon. Sinasabi natin, "Uy, hindi naman gano'n kalaki yung kasalanan ko, mas malaki yung kanya." Ba? John chapter 9. Ito yung kwento ng lalaki na ipinanganak siya ng bulag. At ang kwento na kumakalat, again sa social media, nung time na yon, sabi, itong lalaki ito, either nagkasala siya or yung kanyang mga magulang, kaya siya pinanganak ng bulag. Deserve niya na siya ay pinanganak ng bulag. So tinanong ng mga disciples,
Teacher, sino ang nagkasala? Ito bang lalaki ito o yung kanyang parents? Kaya siya pinanganak ng bulag. Ano sagot ni Jesus? Hindi sinasabi dito ni Jesus na walang kasalanan yung lalaki. But sinasabi niya, yung kanyang blindness was not directly related to any sin. It was not that this man sinned for his parents, but that the works of God might be displayed in him. So, ibig sabihin, hindi lahat ng nararanasan natin sa buhay ay direktang epekto ng kasalanan. But sometimes, hardships may come, pagkakasakit, kawalan ng trabaho, kawalan ng pera, ng finances, but that the works of God might be displayed in our life. So iwasan natin, tigilan na natin yung, pinagtatakpan natin yung ating mga pagkukulang. And yung nilalagay natin yung attention dun sa pagturo natin sa pagkakautang ng iba. Magpakumbaba tayo at kilalanin natin ang pangangailangan natin sa pagpapatawad ng Diyos. Sa pagkilala natin sa pagpapatawad na ito, hilingin din natin sa Diyos na patawarin din natin ang iba. Especially yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Sabi sa 1 John chapter 4, verses 19 to 20, we love because He first loved us. Yung kakayanan po natin para mahalin ang bawat isa is because the Lord loved us first. So if anyone says that I love God and hates his brother, siya ay sinungaling. Hindi pwede tayong mamuhay na nagsasabi, umiiyak pa tayo, I love you Lord. Diba? Kanta-kanta ka pa na, malaya na, hey, hey. Diba? Tapos, talagang, gives na gives ka. Diba? Tapos, meron kang hatred sa iyong puso. Sa iyong kapatid, sa iyong kapatid sa pananampalataya. He who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. So, as we reflect on our message, tinuturo sa atin ni Jesus that when we say, Father, forgive us our debts as we forgive our debtors. Tinuturo sa atin dito na si Jesus lang ang may kakayanang bayaran ang buong presyo ng ating pagkakasala sa Diyos. So, tinanggap na po ba natin? Pinangahawakan natin yung pagpapatawad natin sa atin ng Diyos. May mga pagkukulang ba tayo na hindi napapatawad sa ating sarili at kailangan hihingi natin ng tawad sa Kanya? Also, tinuturo po sa atin dito that the natural response sa pagpapatawad ng Diyos is magpatawad din po tayo ng iba. May mga tao ba sa ating paligid or komunidad na kailangan nating patawarin? Humingi na ba tayo ng tawad sa Diyos? Kasi mayroon ba tayong mga tao that we have judged unjustly. Sinasabi na, ay, okay lang na mangyari sa kanya. Deserve niya yan. Kasi masama siyang tao. Okay? Let me close po with this. Talagang nilast ko ito. Dun sa buong phrase ng verse 12, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. The Greek word for forgive is aphiemi. Aphiemi. Yeah. Sige, sabihin natin, aphiemi. Which means to forgive, to send away, or to let go. Therefore, to forgive also means to let go. Panayain natin. When we pray, Father, forgive us our debts as we forgive our debtors, ang sinasabi talaga natin, Lord, panayain niyo po kami sa aming pagkakautang sa inyo. Tulungan niyo kaming panayain yung may mga pagkakautang sa amin. One of the things that I learned, that I had to learn, kasi binanggit ni Mami kanina yung kanyang ex-boyfriend, na it was also actually Father's Day many years ago. Nakikinig po ako sa sermon po ng isang kaibigan naming pastor. At sinabi niya na ang command sa Old Testament is honor your father and mother. But the command is not conditional. Hindi ibig sabihin dito na kung yung mother and father mo ay hindi siya ka-honor, ibig ba sabihin hindi na sila dapat bigyan ng honor? Actually, hindi.
the command is to honor your father and mother. It's not a conditional command. And that sermon ripped my heart. Talagang nadurog yung puso ko noon. Kasi in my heart, during that time, nagsiserve ako sa church, na active po ako sa ministeryo ng Panginoon. But during that time, hindi ko pa po napapatawad yung aking pong tatay. And it was during that time that I came to terms, sinabi ko, na humingi ako ng tawad sa Panginoon at humingi ako ng tawad sa aking tatay. At sinabi ko sa kanya na, I forgive you. And it was one of the best things that happened in my life. Kasi yun nga eh, to let go of your pain, to let go of your hurt, and to allow the Lord's forgiveness to set you free. Doon natin mas mararamdaman or doon natin talagang mas may encounter or may experience yung freedom na meron po tayo sa ating pong Panginoon. Tulad ng servant doon sa kwento ni Jesus na may trilyon-trilyon na pagkakautang sa Diyos, ang hari ng mga hari, na kanyang pinalaya sa bisa ng sakripisyo ni Jesus, pinalaya na ba natin yung mga tao sa ating buhay na mayroong moral and spiritual na pagkakautang sa atin? Sa pagpapatawad sa atin ng Diyos, nawa matuto tayo na mahalin ang Diyos at magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Tinuturo sa atin to pray for forgiveness for our debts. Teaches us to depend on God every day para sa kapatawaran. And we need forgiveness. Kasi when we experience forgiveness is also the time that we learn to accept ourselves the way that the Lord loves us. And pangalawa, na matuto tayong magpatawad gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Ang panalangin ay hindi natin dapat ikahiya dahil ito ang ating ugnayan at patunay ng ating relasyon sa Diyos. At ito rin ang susi upang matanggap natin ang pagpapatawad ng Diyos at mapatawad natin ang mga nagkasala sa atin. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Manalangin po tayo.